Another day, another J. Fern's wife story. Ito ang anak ng aming white brood hen at Bagsikline broodcock. Nakalagay siya dyan sa scratch pen at napapansin ko kanina pa niya hinahabol yung isang sisiw at pag inabutan ay tinutuka. Alas 2 pa lang yan ng hapon at kakatapos ko lang silang patukain at yan nga ang butchi niya ay busog na busog pa. Kinuha ko nga siya para ihiwalay at nung nahawakan ko ay mainit ang katawan. Hindi pa kasi nakakapulpog ang mga sisiw na yan at bagong hiwalay lang yan sa mga babaeng sisiw. Kaya naisipan kong ibabad sa tubig at baka pag lumamig ang katawan ay hindi na mang-away. Nilubog ko lang yung paa niya sa tubig at saka yung dibdib para lumamig ang katawan at mukhang nagustuhan niya. Walang kapalag-palag ang sisiw. Nagustuhan yata ng sisiw ang pakiramdam niya habang nakalubog ang paa niya at dibdib sa tubig. Hindi man lang kasi siya nagpumiglas at mukhang napreskuhan na. Sobrang init nga ng panahon ngayon kaya naisipan kong itulbog din ang mga kasama niya sa tubig. Dinala ko yung canister na pinaglalagyan ko ng tubig malapit sa scratch pen para hindi ako mahirapang kuhanin ang mga sisiw. Nilulubog ko muna sa tubig ang paa nila at ang dibdib at pagkatapos ay binabasa ko ang ilalim ng pakpak para mapreskuhan sila. Mukhang nagustuhan din ng ibang sisiw at yan hindi nga nagpupumiglas habang nilulubog ko sa tubig. Hindi pa yan nakakapulpog dahil ayaw pang ibaba ni J. Fern sa lupa. Naubos na rin ang buhanging dagat namin kaya hindi namin sila magawa ng pulpugan. 11 nga palang sisiw ang nakalagay dyan sa scratch pen. 6 na puting sisiw at 5 pula. At tumigil lang ang mga habol ng sisiw, yung isang namamalo kanina. Busy na siyang tumuka ng balahibo niya para matuyo. Yan, tanggal ang init ng mga ulo. Tahimik na lahat sila pagkatapos ko silang itulbog sa tubig. At habang nakayupyup sila sa screen, yung isang manok ay nagkakakaykay na akala mo'y nagpupulpog nga. Naglagay ako ng tubig sa sprayer. Sprayhan ko itong mga cockerels. Naisipan ko na nga ring isprayhan ang mga cockerels namin at ang aming mga baby pullets. Nilagyan ko lang ng tubig yung sprayer na walang laman at yun ang ipinang-spray ko sa kanila. Madami sila at mahihirapan akong itulbog sila isa-isa sa tubig kaya spray na lang ang ginawa ko. Itong mga nakalapag sa lupa ay hindi ko na masyadong inisprayhan dahil nakakapagpulpog naman sila. Maliliit na cockerels. O, tahimik sila ngayon. Nag-aaway na yung kanina. Parang nakapagpulpog. Napreskuhan yata. Sunod ko namang inisprayhan yung mga baby pullets na nasa multi-purpose pen. Hindi rin kasi nakakapulpog yan, kaya inisprayhan ko na lang ng tubig. Sobrang ilap niya ang mga baby pullets na yan, pero hindi sila nagkagulo nung inisprayhan ko sila ng tubig. Mukhang nagustuhan nila. Alas 3 ng hapon ay nilagay namin sa bayong ang 2 black brood hen para dalhin sa manukan. Sa breeding range, dadali ni J. Fern ang 2 brood hen at doon pa iitlogin. Ipapares niya yan sa aming throwback black broodcock. Hindi na nga ulit ako makakasama at walang magpapatuka ng mga manok dito sa bahay namin. Sabi ko na lang kay J. Fern, mag-video na lang siya doon para meron akong maipost sa mga susunod na araw. Medyo makulimlim na yan kaya sabi ko kay J. Fern ay bilisan na lang niya at baka abutin siya ng ulan sa daan. Yan, biglang umulan ng malakas. Yung mga sisi, hinila ko papunta dito sa kubo. Ilang minuto lang pagkaalis ni J. Fern ay pumunta na rin ako sa likod para magpatuka. Biglang umambon kaya ang ginawa ko muna ay hinila ko papunta sa kubo ang mga manok na nasa scratch pen. Akala ko ambon lang pero biglang lumakas ang ulan. Hindi ako nakapag-video dahil nagmamadali akong isilong ang lahat ng mga manok. Kaya nakasilong na silang lahat bago ako nakapag-video. Sobrang lakas ng ulan at pati yung sanaw ay diretsyo na sa kubo. Kailangan kong gumawa ng kanal para dumiretso siya doon sa labas. Lahat ng broodhen naming alpas ay sumilong din lahat sa kubo. Basang-basa na rin ako dahil sobrang lakas ng ulan habang hinihila ko ang mga sisiw papunta sa kubo. At para hindi pumunta ang tubig sa kubo, kailangan kong gumawa ng kanal para maharangan ang mga scratch pen at yung tubig ay dumiretso doon papunta sa labas. Kinalaykay ko din ang ilalim ng multi-purpose pen para mabigyan ng daan yung tubig papunta dun sa butas sa ilalim. Nandiyan kasi yung butas ng dinadaanan ng tubig papunta sa kalye. Nilagyan namin ng butas dyan para hindi maipon sa amin ang tubig kapag umuulan. Ayan, diretso na sa labas yung tubig. Pasado alas 4 na nga yan, kaya nagsimula na akong magpatuka ng mga manok. Inuna ko muna lahat ng sisiw na nasa kubo bago ko patukain yung mga nasa fly pen at nasa multipurpose pen. Itong mga nasa folding, buti hindi nabasa ang mga sisiw dahil may taklob siya.
Binitbit ko na lang siya papunta sa kubo, buti hindi nalaglag yung sapin sa ilalim. Nilagyan ko ng trapal yung dalawang scratch pen na may cockerels dahil hirap na hirap akong hilahin yung scratch pen na may screen matting. Sobrang lakas na ng ulan para hindi mabasa yung mga cockerels. At habang pinapatuka ko sila ay tuloy-tuloy pa rin ang ulan. At habang nagpapatuka ako sa mga sisiw na nasa fly pen, ayan, nagsimula na namang manghabol yung isang sisiw. Nanunusik na naman kaya hiniwalay ko na muna saglit. At nung dumidilim na, nilipat ko lahat ng cockerels doon sa multi-purpose pen. Doon pa rin namin sila nilalagay kapag gabi para safe sila sa pusa. Yung tatlong cockerel na nangaaway na ay hindi ko na pwedeng isama sa kanila. Yung battery cage na lang ang may bakanting pwesto kaya doon ko sila naisip ilagay. At eto na nga nung nailagay ko lahat ng cockerels. Sana wag na muna silang mag-awayan at ilang araw na lang ay ililipat na sila sa range area. Yung mga sisiw naman dito sa brooder ay nilipat ko lang sa kabilang pinto at dito sa pwesto nila diyan ko naman ilalagay yung mga nasa scratch pen na may screen matting. Hindi na namin sila nilalagay sa karton pero sinasapi na namin ang niyuyupyo pa nila para hindi sila lamigin. At yung pinto naman ay nilalagyan namin ng trapal. Pagkatapos ito namang mga nasa scratch pen ang ililipat ko sa brooder. Diyan namin sila nilalagay magdamag. Para-paraan talaga kapag maliit ang space, kailangan pagkasyahin ang mga sisiw na safe sila. Tinupi ko na muna ang mga scratch pen at pagkatapos ito namang mga sisiw na nasa folding ay ilalagay ko na sa kahon. Sa kahon pa rin namin sila nilalagay magdamag at pinapasok namin sa loob ng bahay ang kahon para hindi sila lamigin. Nakabukas lang kasi ang kahon sa ibabaw para hindi sila masuffocate. At dahil maliliit pa sila, hindi pa sila sikip sa kahon. Pasok namin sa loob ng bahay, ganyan lang. At yung tatlong matatapang na sisiw ay dito naman sa battery cage nakalagay. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!